Hello! Hi po. Welcome to Especially For You, Kirsten. Kailan mo si Kirsten Dunst? Oh. Hindi po. Artista yun ng mga early 2000, 90s, ganyan, late 90s, early 2000. Ano ba yung pelikula niya na sikat na sikat? Kirsten Dunst, alam ko nandoon siya sa Ano yun? Mona Lisa Smile. Spider-Man. Nandoon siya. Oh, hello naman sa ex mo din na si Jared. Hello po. Parang ang babata ninyo. Ilang taon na ba kayo? Ako po 18. Bata nga. Ang babagets. Okay, so kay 18 mo lang, si Jared na may 19, kailan kayo naging magjowa? Nung last year po, August 10 po. 17 years old ka nun. Sa school, magkaklase ba kayong dalawa? Hindi po. Magkaiba po kami ng strand. Kasi senior high school lang po ako nung nagkakilala kami. Pero same school, hindi din. Same school po. Anong school nyo? GRU. JRU po. JRU. Sa Mandaluyong. O Sa Kalentong po. Kamusta kayong dalawa? Ngayon lang ba uli kayo nagkita? Or nag-uusap ba kayo through text? Messenger? Nung ano po, yung about po dito. Like, saan yung lugar, Opo, baka yun po maligaw. yung pinag-usapan Baka kasi maligaw po. Ay, sino Maligaw. nag-aya? Sino nag-aya nag-aya? sumali rito? Ako po. Siya po. Bakit? Kasi maayos naman po kaming nag-break. Naghiwalay. Then hindi naman po super nagkaroon ng samaan ng loob. Kasi nagkaroon naman po ng acceptance. Hindi ka nahihiya? Hindi kayo nahihiya? Siyempre, di ba? Oh, Yung- hindi, Oo, nakita paano ko. nakakahiya, no? Buti pumayag ka. Okay naman po kasi kinausap naman po niya ako ng maayos. Tapos nag-explain naman din po siya. So, ano yung from stranger to follower? Sino follower Nino? Ako po yung nag-follow sa kanya. Sa? Sa threads IG? po. Saan? Sa threads. So, finalo mo siya doon. Bakit? Kasi po nakita ko po yung story niya sa IG na parang may link po nung parang account niya po yun. Oh. Tapos ako po kasi may gusto na po talaga ako sa kanya nun. Bago mo pa siya nakita sa social media, nakikita mo na siya sa school at Apo. bet mo siya. Apo. Tapos nung nakita ko po yung link na yun, parang chinek ko po muna. Tapos parang wala pa po siyang nagpumapalaw sa kanya or wala pang pinapalaw siya. Kaya inunahan ko na po, nagpalaw na po agad sa kanya. Pero nagkikita kayo sa school, hindi pa kayo personal na magkakilala nun? Apo. Ano po? Oh. Tawag dito, nung time po na nakita niya ako, kasi napakwento po siya sa akin dati. Una niya po ako nakita, sa stage daw po, nung nagsi-speech work, kasi may activity sa school, ganun. Tapos, that time po kasi ako yung leader. So, mainit daw po yung ulo ko nun kasi namamato daw po ako ng sapatos. Tapos, na-attract daw po siya. Gandong-ganda daw po siya. Di ko alam kung bakit. Baka ganda-ganda siya dun sa shoes mo. Baka gusto niya suot. Pasukat. Baka rare. Baka collab. Collab yan. Tagal ko nang gusto yan eh. Ganun. Baka na-attract siya kasi parang ang astig naman dun si girl. Di ba? Lakas ng Leader, dating. tas siga. Ganon. Pero hindi mo siya niligaw. Ba't di mo siya, In-approach. Ay, nahiya po kasi ako nung Natorpe, time na yun. oo. Kumbaga, napatambay lang po kasi talaga ako nung time na yun. Tapos nakita ko po siya. Tapos yun po, parang nagtuturo po siya dun sa mga ka-member po niya. Tapos dun po yung parang, alam ko po galit po siya kasi iba po yung aura ng mukha niya. Busit talaga, parang gano'n. Opo, parang gano'n. Tapos may binabato siya. Tapos parang dun po, parang nakita ko parang ang ganda naman ng girl. Ganun. Maganda Sabi ko, magalit, ganyan ba yun? Hindi, maganda po yung itsura. maganda kasi talaga si Kirsten. Maganda naman talaga siya. Wala ka kang girlfriend sa school noon. Wala po. Hindi ka nagka-girlfriend sa school. Wala. First mo siya. Apo. Tare. First mo din si Jared. Second po. Actually, nung nakita niya po ako that time, that was around 2022 po. Mga September, November, ganun. Ano po kasi ako nun? Nasa past relationship pa po ako nun. So, hindi ko po talaga siya kilala. Like, kahit ano siya, varsity po kasi siya. So, hindi ko talaga siya kilala kasi bago lang din po ako sa school nun. Varsity ng... Volleyball po. Hindi mo siya nakikita naglalaro. Ano po, nalaman ko po na varsity siya nung nag-break kami nung past ko kasi may cheating po, gano'n. Tapos nung nag-move on ako, may classmate po ako na binanggit siya sa akin. Sabi niya, "Huy, may rereto ko sa'yo, varsity to. Ano to, matangkad to." Kasi ang naging standard ko po kasi nun, matangkad talaga. Kinikilig ka. Ayun. Tapos Matangkad siya. Maiksi na yung katawan niya tsaka bias pero ang haba ng liig niya. Pero matangkad. Ganyan matangkad, di ba? Ang iksi ng katawan tsaka ng binti pero ang haba ng liig niya talaga. Magaling mag-block yan. So, nakita mo na. Pinakilala siya sa'yo ng friend. Opo. Tapos,
Parang ako, deadma po ako nun kasi move on muna. Parang ayoko naman siyang gamitin or parang panselos, ganun. Kasi parang niloloko ko lang po yung sarili ko. And at the same Wala time, naman yung kami tao. sinasabi. In-explain niya agad yung side niya. No? Oo, baka i-judge niyo ako agad. Tinanong ko lang. Hindi, schoolmate mo ba yung ex mo? Yung ex mo dati? Schoolmate mo yung ex Schoolmate. mo. Opo. So, nung pinakilala kayo, hindi mo pa siya prinodjekan agad. Wala lang. Pakilala lang, tapos wala. Apo, ganun po yun. Gano'ng katagal bago mo siya sinimulang pormahan? Matagal ko po siyang pinapormahan. Tapos may time po kasi na parang may dumating na time yung nag-break po sila nung past relationship niya. Nung nag-chat po ako sa kanya through messenger, hindi niya po ako pinapansin. Like, deadma po talaga siya. Tapos nung ganun po, nakakakuha po ako ng hint na baka move on siya, ganun. Baka hindi pa siya ready. So, kumbaga ako po, inayaan ko po muna, tumigil po muna ako nung time na yun. Na hindi ko po muna siya chinachat. As in, for 1 month po ata yung tumagal nun. Yung hindi ko po siya pinapansin. Nag-give time ka muna Maganda sa yun. kanya para Apo. bumuelo. Or parang... Hindi, tsaka wala ka naman, hindi siya mag-give time. Wala kang choice, hindi ka pinapansin. Eh. Oo. Hindi Hindi naman so- parang, sige na nga, bibigyan kita ng chance. Eh, hindi ka naman talaga niya pinapansin. Kaya wala kang choice. Mga bata pa kayo noon, 16, 17. Bakit gusto nyong, ba't gusto mong manligaw? Ba't gusto mong magka-girlfriend nung panahon na yun? Nung time po kasi noon, hindi ko po alam. Kasi nung nakita ko po talaga si Kirsten, yung iba po kasi talaga yung naging tingin ko sa kanya. Nung nag-aano po siya dun sa speech choir, parang sobrang nagandaan po ako sa kanya. Ganun. Tas yung nararamdaman ko po nun, parang iba po talaga towards sa kanya. Kaya po gumagawa po talaga ako ng way para makipag-close sa kanya, makilala siya lalo, yung ganun. Eh, first mo yun, di ba? Tapos bata ka Apo. pa. Anong alam mo sa love, sa relationship? Anong expectations mo sa love nung mga panahon na yun? Nung time po nun yung expectations ko sa love is parang yun po yung parang committed po kayo sa isa't isa na kailangan pag nag-commit kayo is parang yung sarili mo po pati yung partner mo po is parang nire-respect niyo po yung each other, ganon, yung nagko-communicate po kayo throughout the relationship, yung mga ganon po. Pero hindi ka ba natakot na liligawan mo si Kirsten tapos baka mabasted ka? Ay, hindi naman po. Wala kang takot na Oo. mabasted nung panahon na yun? Ay, hindi naman po. So, sure, Sure sure siya, ka na oh. sasagutin ka. Kahit nung una, hindi ka naman pinapansin, hindi pinapansin yung mga chat mo, ganun. May slight po na takot pero hindi po ako nag-hesitate na ligawan siya. Yes. Hindi ka sure, pero okay lang. Mabasted o hindi, liligawan mo siya. At least tinry niya. Oo. Yung sa pangliligaw, ano yung alam mo tungkol sa panliligaw? Paano ba nililigawan ng babae? Yung sa panliligaw naman po, para sa akin kasi nanliligaw po ng isang babae para mag-ask ng permission, para makuha po yung loob niya. Ganon. Para mapakilala mo din yung sarili mo kung matatanggap ba niya na maging boyfriend. Yung style, anong style ng Nagtanong ka ba sa panliligaw? tatay mo, sa mga kaibigan mo? Ay, nagtanong lang po sa mga kaibigan ko. Tapos yung style ko po, sa po yun yung nanligaw po sa school. Kasi po may klase po kami. Tapos parang naghanap lang po ako ng time, lunch break po namin yun. Tapos parang nag-chat po ako sa kanya ganun, "Be, nasan ka?" Ganun. "Kita tayo kahit saglit." Be? Parang Sabi mo, Be? po, yung Ben na parang beshi-beshi ganun po. Yung parang friend. Dinadaan sa bed. Ba't di mo tawaging ats? Ats? Quiz. Quiz. O kaya sis. Kita tayo quiz. Sige, saan mo gusto ats? Di ba quiz at saka ats? Yes, Atsi. Okay, so chat-chat talaga no? Apo. Chat-chat. Walang pa-love letter. Wala. Wala nang gano'n. Yung padala ng bulaklak or ng tsokolate, tsokolate. pero hindi alam kung kanino galing. Ay, yes. Saan ba? Yung Secret admirer. Papaabot mo nga, tapos titignan mo lang kung anong reaction niya. Tapos siguro, yes. kanino galing to? Parang sila kanino nga to? Tapos nagbigay, ganun din. Oo. Tapos ikaw patay mali siya, pero ikaw nandoon ka. Yung gano'n. Wala kang gano'n. Ay, wala po. Pangit mo man liga. Charot lang. Oo, estudyante pa yun, tsaka first day. Hindi Chat pa na niya alam eh. eh. Chat na eh. Tapos emoji na. Oo. Doon na lang, dinadaan yung flowers sa emoji. Oo. Pero yung mga bagets, yung creative pa ba kayo manligaw?
Kasi dati talaga, parang physical ang panliligaw eh, di ba? Nung mga napapanood dati, yung mga sinauna, yung magsisibak, mag-aararo, mag-iigib, magluluto, mag-aharana. Harana. Parang masyadong maraming physical na aktibidad para Yes. makapanligaw ka. Maghuhuli ka ng manok, tapos ibibigay mo. Correct. Hindi ka creative sa panliligaw, hindi ka naging creative. Hindi po. Pero naging creative po ako nung naging kami na po. Ayun. Ayun. Paano? Nung time po na naging kami, syempre po, syempre may mansary po, ganun na tinatawag. Na every mansary po kasi, nag-iisip po ako lagi ng gifts of ideas para sa kanya. Parang bibili ako ng flowers para sa kanya. O kaya minsan di po ako bibili, gagawa po ako ng flowers na through colored Ano yun? paper. Nakagawa ka ng bulaklak? Apo. Galing sa... Sa ano po, colored paper po. Colored paper. O, pwede kahit sa tissue, pwede. Apo. Parang ano yun sa Japanese, ano yun? Origami. Parang ganun. Tapos... Tapos, ayun po, may iba rin pong mga ideas na yung mga simple na lang din po, yung magde-date po kami sa labas, ganyan. Parang yun po yung ginagawa ko nung time na kami po nun. Kasi sa Netflix, at dami ka napapanood, yung kinikilig ako, yung simpleng ano lang, yung isa-surprisein yung girlfriend yung nililigawan sa isang kwarto. Tapos sa isang kwarto, lalagyan lang naman parang yung mga Christmas lights na puti. Yung gano'n. Yes, yes. Oo, tapos meron lang silang yung beanbag. Yes, Upo sila doon. yes. Tapos may nakalagay lang na will you say yes? Effort Will you be talaga, my no? girlfriend? Oo, can you be my girlfriend? O kaya sa pumunta sa hill, sa Burol. Sa hill. Yung ganon. May mga ganon ka na ipa-experience sa kanya, mga pa-surprise na mga simple lang pero Apo, may mga pasimpleng rock. surprise lang. simple lang pero rock. Ano yung best creative na effort na ginawa niya? Yung ginawa po niya is nung one time po nun, mansari namin. Tapos, nag-sleepover po ako sa kanila nun. Tapos, nawala po siya nun eh. Nawala po siya nun. Tapos, sabi niya, maghahanda lang daw siya ng food kasi gutom, ganun, kakain. Tapos, ang tagal na mga 12 na wala pa po siya. Tapos, nagulat ako. Lumitaw siya bigla, pababa na ako. May dala siyang flowers. Tapos, gawa siya sa colored paper po na parang... Ayun yung sinasabi niya. Nagulat po ako nung sabi ko, akala ko ba maganda ako ng pagkain. Tapos nakaganon lang siya. Nung nagulat ka, lumitaw siya. Ano yun, nakalutang siya? Bakit ano yung multo? Nagulat siya eh. Basta kisame niya nakita. Kasi umikot lang yung ulo niya. Oo. So, ayun. Cute naman. Pang bagets. Diba? Nakakatuwa yung mga ganyan. So, ilang years kayong naging mag-on? 10 months po. 10 10 months. months. Bakit kayo nangarag? Kasi po, lies. Nagkaroon po ng lies. Naging super... Sino? Siya po. Kasi super naging okay po naman yung relationship namin, may lessons. And ang pinakagusto ko doon is hindi kami nag-focus lang sa relationship. So, nung nagiging okay po kami, nagkakaroon po ng arguments, which is normal po. Kaso po, ang nakita ko po na toxic kasi nung time po na nagsinungaling siya. Tapos, about po sa friend niya na may concern po sa akin. Tapos, parang iniremove for you niya yung message. Hindi ko po alam. Tapos, nung napansin ko na may binabasa siya, tinanong ko siya kung ano yun. Sabi niya, family problem lang. Tapos, di ko na po pinansin. Pero nakita ko po, nag-remove for you siya. Tapos, nag-remove for you ng message. Parang Remove for dinilit. you. Delete. Dinilit niya Delete sa niya. conversation nila. Conversation. Saan? Saan ba sila? Saan ba yung conversation? Sa messenger, Messenger po. yun eh. Tapos, hindi ko po yun alam the entire time. Tapos, nalaman ko po yun, nung may activity kami sa school, naiwan sa akin yung phone niya. Tapos, ako po nun, bored. So, alam ko yung password niya. Parang, na-curious ako. Sabi ko, search ko kaya ang name ko, Kirsten, sa may search messages kung may lalabas tungkol sa akin. Nakita ko yun, merong chat na ang haba. Tapos, parang nag-raise ng concern na parang ginagawa ko daw utusan si Jared, ganto ganyan. Normal lang po sa amin yun. Tapos, ang big deal lang sa akin, ba't hindi niya sinabi sa akin? Ba't dinilit niya na lang? Bakit, ang sabi niya sa akin, family problem, pero hindi totoo.
Ayun. May ka-text siya about you. Opo. Tapos, dinilit niya. Hindi niya sinabi sa'yo. Ayun po. Bakit hindi mo nga daw sinabi, Jared? Kasi po, nung hindi ko po sinabi sa kanya, kasi natakot po ako. Kasi po kung ano po yung magiging outcome yung pag nakita niya po yun. Natakot ka sa kanya? Na baka Apo. magalit siya? Apo. Kasi, Yun nga po yung sinasabi ng friend ko. Kasi hindi naman po alam talaga ng friend ko yung ginagawa namin, yung ganong pong... may sinasabi siya about Kristen. Opo. Pero pinagtatanggol mo siya. Yung time po nun, parang... Opo, sinasabi ko po yun. Pero hindi ko po nasabi dun sa friend ko na kung yung normal lang po sa amin na yung... Ganyan, minsan nagsusuyuan, may pasuyo, ganun, may pasuyo din siya, pasuyo ako. Hindi ko po nasabi yun. Pero bakit kayo nag-uusap ng friend mo? Ano talagang topic nyo about Kirsten? Huwag ka magalit Oh, dyan. parang ate ka niya. Parang Ate ikaw ka ni pa Kristen. ikaw Kaya nga eh, kasi Hinaharap parang mo si Jared. Hindi mo pala napagtanggol. Pero Oo, yung pamamara ng pagtatanong niya, parang nagsumbong sa'yo yung kapatid mo, kasi hinarap mo. Easy lang, Jack. Yung away sa labas ng school, pati na mo yung kapatid ko, ano bang ginawa niya sa'yo? Pasensya na. Papaliwanag Yung pag naman eh. nagkamali ka ng sagot, babatukan ka. Para leader ng Ulit. gang. Sige na ulit, Jared. Pasensya ka Teka na. lang, yung kausap mo ba, babae o lalaki? Lalaki po. Tropa mo. Doon tayo. Ano yung mga pinag-uusapan niyo tungkol sa kanya na ikinagalit ni Na Kirsten? ni-raise po niya sa akin na parang nakikita niya daw po na si Kirsten po is ginagawa daw po niya akong utusan. Parang lagi daw akong inuutusan na kahit yung simpleng bagay, kahit kaya naman pong gawin ni Kirsten. Eh, sa akin naman po kasi, okay lang naman po yun. Kasi minsan, ganun din naman po ako sa kanya. Kumbaga, reciprocate lang po. Kaya yun po yung nire-raise nung kaibigan ko. Na nakita niya. Tapos nakita po ni Kirsten yun. So, saan ka nagalit? Nagalit ka kasi may sinasabing hindi mo gusto? O nagalit ka dahil hindi niya sinabi sa'yo? Hindi niya po sinabi, tapos nagdahilan po siya na family problem lang. Pero kasi 'di ba, kahit naman jowa mo, kahit nga asawa mo na, 'di ba hindi mo naman sinasabi talaga lahat? 'Di ba, may mga bagay na sa'yo na lang. Correct. Or kasi kunyari, kung sinabi niya sa'yo, Magagalit siya doon. magkakaroon ng gulo di ba? Magagalit ka sa Sabi. friend niya. At saka 'di ba, ikaw din naman talaga at saka yung friend mo, may mga times pinag-uusapan niyo yung jowa niyo. Correct. Di ba kunyari, Parang mag-best friend secret, tayo. oo. May mga times pag-uusapan natin yung jowa mo. May mga times pag-uusapan natin jowa ko. Di ba normal lang naman yun? At bilang friend, minsan di ba may mga sinasabi ka din naman talaga sa kanya. Parang yung jowa mo, parang ang asim niya kagabi. Parang, Oo. Ganun hindi yung talaga. asim na maamoy, yung, di ba, parang ang suplada Yung niya suplado, kagabi. yung iba yung attitude. Pag ganun, basta sabihin mo, oy, sinabi nga pala, di ba, suplada ka daw maasim ka raw, Di ba, hindi na, kasi magkakaroon sila ng... Lalaki Conflict pa. eh. Aaway, yung kakaaway pa. Oo. Yung kaibigan mo ba, lalaki na babae? Lalaki po. Lalaki. Di ba kahit, lalo na, di ba yung mga lalaki, may pinag-uusapan yung mga lalaki na hindi mo na ikukwento kay girlfriend. Yung mga girls din may pinag-uusapan na hindi nyo ikukwento kay boyfriend. I think that's normal. Pero po kasi nung nabasa ko yun, ang sabi niya, i-erase ko na lang to kay Kirsten. Sabi niya nun. Yeah, pero para siguro, way niya na lang yun to stop the chikahan. Parang ako na bahala, di ba? Oo, kausapin ko, parang ganun. Kasi for sure, ikaw din naman, di mo naman sinasabi lahat kay Jari. Yung may nabasa ka ba kay Jared na message na against sa'yo? Na sinasabi ni Jared? Sumasang-ayon siya. Meron pa po, actually, yung, may sinabi kasi siya sa akin, ito na yung malapit na po kami mag-break. Kasi nun, parang random lang po, nagchichika siya sa akin. Tapos sabi niya, ay, alam mo ba, be, hindi na kami nag-uusap ni ganto. Tapos nagtanong ako, sabi ko, bakit? Parang ang labo naman. Ang sabi niya, di lang daw bigla nagpansinan. Tapos parang nag-wonder siya, bakit? Sabi ko, tingnan mo yung last chat niyo sa messenger. Baka naman may nasabi kang di na gusto, baka na-offend siya. Tapos, nung tinitignan namin, parang ayaw niya munang, may ayaw siyang ipabasa. Tapos sabi ko, ano ba to? Ba't parang may tinatago ka? Ganyan-ganyan. Tapos, binigay niya na nung nag-react ako. Tapos, nung nagbabasa kami, parang nagre-react siya na, wag mo tignan yan, ganyan-ganyan. Tapos, may nabasa ako na parang may sinasabing, masama sa akin yung friend niya. Tapos, nung nakita ko po kasi yung the entire convo, hindi niya man lang po napagtanggol. Parang na-enjoy niya po yung attention na parang, okay lang yan, red flag yan si Kirsten, ganyan-ganyan. O baka naman kasi yun talaga nararamdaman niya.
Hindi na pa. Hindi, di ba sabi mo bakit hindi kanya pinagtatanggol? Baka he might have felt the same thoughts about you. Di ba kunyari, example lang, sinasabi nung best friend niya, si Christine parang matampuhin. Kunyari, yun lang issue. Si Christine matampuhin. Tapos hindi kanya pinagtanggol. Ikaw yung next, pati mo ako pinagtanggol na sinabi nila matampuhin ako. Baka naman kasi para sa kanya matampuhin ka nga. Para ipagtanggol ka niya. Pero that time po kasi, yung topic po nila is yung mali po talaga ni Jared. Sa kanya po, hindi niya po sinabi yung mali niya. Ang sinasabi niya lang po yung reaction ko nun. Kasi ang sabi niya lang po, ang kwento niya lang daw po dun sa tropa niya, yung parang nagalit ako, ganto, nagkakalabuan daw kami. Tapos sabi ko, alam ba nung friend mo na ang dami mong mistake sa akin na nagawa? Feeling ko ang issue mo, may mga pinag-uusapan sila tungkol sa'yo na hindi totoo. Tama ba? May mga Ayun pinag-uusapan sila na hindi totoo. Ayun po. Kaya yun ang ikinagagalit mo. Na parang, hindi naman totoo yung mga pinag-uusapan nyo tungkol sa akin. Ayun po. Tapos, nung nalaman ko po yun, ang sabi niya kasi sa akin nun, wala siyang sinasabi, nagkakalabuan lang. Tapos yun pala may kwento talaga siya. Ganun. Oo, yung parang, yun nga, nagkukwento ka sa mga kaibigan mo. Kasi mga kaibigan mo, may mga comments din tungkol sa kanya. Na, nung nakarating sa kanya, na-offend siya. Opo. Kasi feeling niya, either hindi mo siya pinagtatanggol o hindi naman totoo yung mga sinasabi nyo tungkol sa kanya. Ikaw din, hindi totoo yung sinasabi mo sa kaibigan mo tungkol sa kanya. Opo. Totoo ba yun? Yung mga sinasabi po ng mga kaibigan ko, yun po yung hindi totoo. Pero yung time po na nag-explain ako, yung sa side ko lang po, kasi hindi ko po talaga nakwento lahat sa mga kaibigan ko, yung napagdaanan namin, yung mga arguments namin. Tapos parang yung ino-open ko lang po dun is yung sa side ko. Kasi yung time na napapagod ako, ganun. Kinento ko po. Tapos yun po yung naging comment ng mga kaibigan ko about sa kanya. Na yung red flag po yan, ganyan, na kaya wag mo hayaan na wag mo hayaan na hindi nakikita yung worth mo, ganun. Ganun po Totoo siya. din naman kasi talaga yung pag nagkwento naman tayo sa kaibigan natin, tayo bida eh. Yes, kakampi Diba? sa'yo. Pag nagkwento tayo sa kaibigan natin, tayo yung victim. Pag nagkwento tayo sa kaibigan natin, mali yung jowa natin. Ganun lagi. Kaya hindi mo rin masisisi si Kristen nung nabasa nyo, teka lang, bakit parang dihado ako rito? Hindi naman ganun. Diba? Kaya valid naman talaga siya. mapika siya kung nabasa niya yun. Teka, bakit parang ang sama-sama ako naman dito sa kwento ninyo, di ba? Parang hiyang-hiya naman na si Lucifer sa akin. Baka nga hindi ka bet ng mga friends ni Oo, Jared. baka hindi ka bet ng mga friends. Hindi siya bet ng mga friends mo, no? Isa lang po yun eh. Hindi ko po alam. Wala po sinasabi. Karamihan ng friends mo, hindi siya bet Hindi siya for you. boto sa kanya. Oo, hindi siya, oo. Tama. Yung karamihan sa mga friends mo, hindi siya bet for you. Ayun, kaya Yun. hindi niya masabing magkasama kayo kasi gagalgalin na. Yan na naman kasama mo, sabi mo kayo. Diba? O baka pag hindi mo iniwala yan, hindi ka na namin tropa. Baka ganun. Oo, kasi para sa kanila kasi, parang ang ginagawa, utusan lang si Jared, Oo, so kaya parang di bagay parang daw. natitihado yung kaibigan namin. Tulungan natin. Parang ganun. Tapos, si Jared naman, may mga kinukwento din sa mga friends niya na mga red flags ni Kirsten. Kaya, Gatong. nata-turn off din, turn off talaga sila mga, yung ano niya. Yung tropa niya. Pero kasi ang problema dito, hindi natin alam kung alin talaga yung totoo sa mga kinukwento. Totoo ba yung na-experience ni Jared na kunento niya sa kaibigan niya? Kasi, bakit mo naman sisiraan yung jowa mo sa friend mo? Tama. Diba? Kasi diba most of the time, isusumbong mo dun sa friend mo kung ano yung totoong naranasan mo. Hindi nakakahulugang yung tama Yung totoong naranasan at naramdaman mo, ikukwento mo dun sa friend. Hindi yung lies. Diba? Yung naranasan mo. Kaya hindi rin naman natin alam. Pero yun nga, syempre pag nakita mong ganun yung boyfriend mo at saka yung barkada mo, Tropa niya. mabibwisit ka. Feeling ko, valid naman talagang mabwisit ka. Si Jared, pag nagkwento rin kay Kirsten about to sinasabi ng tropa niya, baka sabihin ni Kirsten, iwasan mo na yung mga kaibigan mo na yan. Kung ano ito sinasabi Hindi siya. naman. Halimbawa lang magkwento si Jared sa'yo, baka mamaya yun naman ang sabihin mo, iwasan na yung mga kaibigan niya. Ako, hindi naman po. Like,
ikaw bahala kasi friends mo yan. Ayoko namang mag-desisyon na, layuan mo nga yan. Hindi naman po ako ganun. Parang gusto ko po, siya yung mamimili kung sino yung kakaibiganin niya. Ganun. Hindi naman po ako ganun. Yeah. Pero ganun talaga eh. Ewan ko kung sa inyo din. Pero ako para sa akin, base sa mga karanasan, talaga namang yung kaibigan ko, nagkukwento siya sa akin tungkol sa jowa niya. Lalo na pag may problema sila. Yes. Kasi kanino ka magkukwento, di ba? Oo. Tama. Side niya yun, syempre. Bahagi yun ng friendship eh. Talaga Oo. nagkukwentuhan kayo tungkol sa mga jowa eh. Di ba? Tsaka mahirap na sasaralinin Oo. mo lang. Hihingi Correct. ka din talaga ng opinion ng kaibigan mo. Pero hindi ko mayaalis sa'yo na mabwisit ka. Kasi hindi mo gusto yung mga nabasa mo. Yes, may nabasa. Pero, isa din, dapat mauno na hindi lahat talaga dapat malaman natin kung anong pinag-uusapan nila. Pati yung pag-check sa social media, no talaga sa akin yun na. Yung checkin mo, anong pinag-uusapan nila magkakaibigan? Diba, sometimes, masasaktan kapag nalaman mo kung anong pinag-uusapan nila eh. Pero karapatan kasi nilang pag-usapan din yun. Yes. 'Di ba? Yung gano'n, yung at saka lalo na pag alam mong kaya mo anytime tumingin dun sa cellphone mo. Anytime na mapaparaning ka, tapos mag-aaway, kayo na mag-aaway. Simula na yun. Meron ding tinatawag na reservation. Yung kanya yan. Privacy. Cellphone mo, sige, iyo yan. Cellphone ko. Social media mo, social media ko. 'Di ba? Yung sa kami nga ni Ayon may tinatawag kami yung opisina. Pag nandun na siya sa baba, opisina niya na yun. Hindi ko siya guguluhin na yung kung anong gawin nila doon sa yung opisina niya, yung gawaan niya ng bisikleta. Man Diba? cave. Man Man cave cave. na yun. Ako din may opisina din ako. Ang opisina ko yung sofa. Yung sa sala. Pag nandun ako, lalamunin na ako nun. Diba? Wag mong papakialaman yung mga nakalagay dun sa mga gilid ko. Yung ganon, kung ano mga nakapatong. Ako din, hindi ko pwedeng sasabihin ko sa kanya, ayun, dito mo ilagay itong mga ano. Hindi, kanya yun. Kanya yun. Space niya yun eh. Akin to. Oo. Kaya nagbibigay sa kapunta, sa office, ganon. Tapos wala na kaming ano, lalo na pag magkakasama silang magbabarkada, hindi ako yung, anong ininom nyo? Anong ginagawa nyo? Anong pinag-uusapan nyo? Yung may baba ka ng baba, yung, anong oras na? Hindi pa kayo tapos? Okay, tanong, anong oras sila uuwi? Hayaan mo sila. Para ikaw din, di ba? Mayroon ka din, yung hindi laging yung natatakot ka dahil baka hindi niya na gusto yung ginagawa mo o hindi niya, yung freedom. Iwala. Pero I think it will come with maturity. Yes. Oo. Kasi syempre mga bata, Bata pa. nag-experiment, Tama, no? 'di ba? Nag-experiment na ano naman 'yon? Okay lang na pinagdaanan niyo yun. Part of life. Okay lang yun na pinagdaanan. It doesn't make you a bad young person. 'Di ba? Nung mga bata tayo, lahat tayo nag-experiment at nag-explore hanggang sa malaman natin na magkaroon tayo ng konkreto ng mga prinsipyo at pinaniniwalaan pag nagkaroon at pag tumanda na tayo at pag nag-mature. Correct. Ang ano lang naman dyan is, tatanggapin mo pa rin ba kahit may ganun na nangyari? Oo. At saka, habang tumatanda tayo, dapat natututo tayo mag-adjust. Yes. Adjustment, yung ganun. Yun. Yung mga kaibigan mo, hanggang ngayon kaibigan mo pa rin yan. Opo. Solid. Solid sila. Solid kayo. No? Naiiwan sila. Sabi nila, yes, wala na sila. Nanalo tayo. Ay, may mga ganyan kami nila MC, di ba? Yes, wala na sila. yes, wala na sila. Oo, di ba ganyan tayo kay Kitty? Yung visit na visit kami sa mga eksena, pero wala naman tayong magagawa. Mga kaibigan tayo, wala tayong magagawa, kundi mag-abang lang. Yes. Kung anong mga gusto, Support kung ano lang. ba mga trip niya, kung kailan na naman siya sasablay, di ba? Kaibigan si Katy Perry? Kitty. Hello. Hello, Kitty. Si Hello Kitty na si Hello Kitty ay hindi pusa, isa siyang batang babae. di ba? Yung ganun. Decision niya yun, buhay niya yun. Nandyan ka lang naman para maging kaibigan niya, takbuhan niya. Tapos yung mga tropa, tama kami. Sabi ko sa'yo eh. Makikinig ka sa amin. Pero bilang mga kaibigan din, huwag rin tayo masyadong nagpapapaniwala sa kinukwento ng mga kaibigan natin. Kasi kung sino nagkwenta,
Kung sino nagkwento, siya bida. Siyempre. Kwento Kung sino niya. nagkwento, siya victim. Oo. Yung ganon. Kaya makinig lang din tayo. Tapos bahala. Minsan, Absorb. Ito na naman siya. Oh, intay-intay ng ibang detalye. Oo, di ba? Kasi pag lagi tayong naniniwala, kumakampi tayo, tapos ang ending, magugulat ka, galit ka dun sa isang tao. Kunyari, di ba? Kumampe ko sa'yo. Oo. Ang ending, magkaaway kami ng jowa mo. Tapos bukas makalaw makikita ko, okay Okay na silang sila. dalawa. Ako ngayon yung may Iwan kaaway. ka ngayon, no? O, yung mga ganyan, nagmamature din yan. Oo. Yung kaya, nako, kasi nag-aaway kayo, sige, anong kwento? O, kaya nyo na yan, malalaki na kayo. Kwento ka lang ng kwento, pero para magbigay na naman ako ng ano. Oo, nagmamature din. Tsaka meron tayong mga kaibigan, pag may mga jowa, naku, hindi tayo kilala. Oo. Doon lagi sa jowa. Focus na Correct. Pero pag may problema, lapit ka, kilala ka na uli. Di ba? Ang ganda nito si Chris, Kuya, mukha kang artista. Pero Sige Kirsten, po. nung tumawag ka kay Jared, di ba, sasali kayo dito? Hindi mo ba tinanong kung kasama niya yung barkada? Papayagan siya. Baka mamaya hindi siya payagan ng barkada. Sabi ko nga, baka Ayan na hindi naman siya siya. Baka payagan. sabihin, ayan na naman siya. Nagpaalam ka ba sa barkada mo? Ang daming makakakita sa inyo, kasama Oo, mo na kasama si kayo. Kristen. Ano yan? Ano? Surprise na Pag lang ikaw po sa kanila. binuhusan ka ng kulay orange na ano, kwek-kwek ka pag kwek sinasabi ko sa'yo. Ganito lang. Ganito lang. Shout out mo yung mga tropa. shout out, shout out, shout out. Shout out mo. Sabihin mo kasama mo si Kirsten. Sabi mo yung mga pangalan, para proud. Sabi mo yung mga pangalan. Uy, Kristen, doon ka baka makita ko ng mga barkada niya. May pangalan ba yung tropahan nyo? May May, tawag may, sa ano, inyo? may pangalan, yung grupo. Wala naman po. Wala. Ah, wala. Oh, shout out mo, shout out mo. Shout out mo na. O, Ka-Varsity, mga ganun. Pre, kasama na si Kirsten. Dali mo, intro muna. Ako balang araw magsiseryoso din kayo. Yeah, bagets Balay pa mo, isa dito sa tatlong nandiyan sa likod ng kurtina na Yeah. yan. You know. Yes! So, Jared, supportahan mo si Kirsten. Wala ka ng feelings kay Kirsten. Tapos na. Opo. 1 month, tapos na. Naku, wala talaga. Nag-enjoy talaga ito sa barkada niya. Nag-enjoy talaga ito sa barkada niya. Baka may pinapormahan ka ng iba, Jared. Jared, may pinapormahan ka ng iba? Ay, wala po. Ayun na naman, Okay, nagagalit ganito ka naman na siya. naman. Ayun na naman siya. Sorry, Jared, hindi. Sorry. Chisera. Masaya kang, malaya ka na ngayon. Masaya. Okay naman po. Oh, tamo ba't kanyang inaantay to? Na magkahiwalay kayo. Kasi nga harang ka sa kaligayahan nilang grupo. So, okay ngayon, wala nakikialam sa buhay mo ngayon, barkada, gano'n, wala nang girlfriend. Okay ngayon. Okay po. Hindi mo namimiss si Kirsten? Hindi mo namimiss si Kirsten? Tingin ni Kirsten. Kasagot eh. Hindi makasagot. Tawa mo. Sincere. Gusto niya sabihin. Tinatawan-tawanan mo lang. Habang kanina ito, buong detalye niya kinukwento yung buwisit niya sa mga pangyayari. Tingnan mo, nabubwisit. Oo. Ito last question. Kirsten, sa palagay mo ba naloko ka ni Jared? Hindi ko po alam. Bahala na po si Lord. Nakita naman po ng Panginoon. No, lagot ko. Nagsumbong na lang siya. Hindi, pero naramdaman mo naman yung pagmamahal ni Jared nung kayo pa. Opo, kasi okay naman po yung trato niya. Sana mas mahal niya lang po talaga yung trato. Barkada ka. Jared, single ka ba, Jared? Single ka nga ngayon? Hindi! Kasal siya sa tropa niya. May akala mo kinasal siya dun sa mga kaibigan. Ganito. Papabalagin ka namin dito. Sama mo yung tropa mo. Alam pa pag yung gusto mo tropa mo. makapag-date, balik kasama mo yung tropa mo, ha? Oh, ha? Ha? Para masaya, ha? Dami po nun. O, tamo, ang dami. Nakasagabal ka talaga, Kirsten. Halika na. Kilalanin na natin ang mga searchies. Kirsten, it's time to read our searches. Searching number 1, reveal. What's up, madlang people? Ako nga po pala, si Neo, 18 years old, ang madiskarteng estudyante ng Cainta Rizal. Neo. Discarding estudyante. Ano mga diskarte mo? Nag-work po ako as operations manager and real estate broker po. Oh. Opo, real estate Operations broker. manager ng... Shoe store po. Shoe store. store. Ah, okay. Mga ano yan, mga Ay, sakto. pamormang sapatos. Yes po. Sneakers. Oy! Sakto, Neo. All sorts of shoes po. Pang school and
other types May of shoes po. heels? Ganyan. Oh, pwede rin naman po. Talaga. Sa harap yung heels. Sarap. Ay, bagay kayo ni Kirsten. Kasi si Kirsten namamato ng sapatos, di ba? Sige, ako lang All magsusupply ng sorts of sapatos. shoes. Meron siya. Marami kang barkada, Neo. Actually, limited lang po. Yung mga ilan ang tropa mo. Siguro di po lalagpas ng 10. I keep my circle small po eh. Oh, bakit? Eh kasi mas na-realize ko po na pag mas konting tao, mas genuine yung mga kasama. Pero sino mas Sa edad na important? 18, ang serious mo naman na agad. 18 pa lang to, di ba? Oo, 18. Oo. Eh, baka naman may experience siya rin sa dating mga... Pero ikaw naman, sino mas importante sa'yo? Jowa o barkada? Of course, kaya nga po siya yung ginawa ko. So, siya po yung magiging priority ko. Tignan natin. Panis. Nakalata. Neo, meron ka bang pick-up line para kay Kirsten? Kirsten, Labor Day ka ba? Bakit? Kasi you're my one and only eh. Ay, A1 only. Ganda. Iba din. Thank you so much, Neo. Ngayon naman, tawagin na natin Searchy number 2, reveal. What's up, madlang people? Ako nga po pula si Carla Tienza, 19, ang water delivery boy ng Santa Rosa, Laguna. 19 naman ito. Paano ka nagde-deliver? Motor, sidecar, ano? E-bike po. E-bike. Within the Electric. subdivision lang po kami nag-deliver. Nakatira ka rin sa subdivision na Yes yan? po. Okay. Anong pick-up line mo kay Kirsten? Kirsten, perfect score ka ba sa exam? bakit? Kasi gustong-gusto kita pakita sa magulang ko. Ay, galing. Pakito. Gusto ipakita sa magulang. Oo. Pero naka-envelope ka. Nasa naka-envelope. Mabuksan mo. Magulat ko may babae sa loob. Dadan. Perfect po ako. Thank you, Carl. At ito naman si Searchy number 3, reveal. What's up, madlang people? Ako nga pala si Paul, 20 years old, ang basketballistang Gimbrat ng San Mateo, Rizal. Ikaw pa talaga yung naging basketballista sa inyong tatlo, no? Point guard. Anong position mo? Anong position mo? Point guard, shooter. Point guard. Oh, yung mga ganyan na talagang mahirap hulihin yan. No? Mabilis yan, mga ganyan. Nakakapilay ng ankle yung mga ganyan. Pag tumira yan, gaganunin ka na, no? Mapapahiya ka dyan, ano? Oh. Pag nakashoot siya, gagano niya, no? Oh. Yung hindi mo malaman kung siya yung nagdi-dribble o siya yung dinidribble. Pero mukhang magaling ang mag-basketball ito ba? Matagal ka na nagba-basketball? Opo, matagal na po. Maraming tumitilisa yung girls pag naglalaro ka? Yes po. Ano sinasabi? Labas yan! I-shoot mo pa. Ano sabi, Paul? Anong sabi ng mga babae? Pag humihiyaw sa'yo? Ano po, kinikilig? Ay. Nakailang girlfriends ka? 2 po. 2. Seryoso? Yes. Okay. Anong pick-up line mo para kay Kirsten? Kirsten, may tanong ako sa'yo. Ano? Cellphone Ano ka yun? ba? Bakit? Kasi hindi kita kayang iwan eh. Lu. Okay, hindi ka maglaro tayo. May mga tanong. May mga tanong ka dito. Basahin mo to ha, tapos sasagutin nilang tanong. Nagde-reaction ni Kirsten. Paul, basketball player ka ba? Bakit po? Bangko mo to? Ilabas mo ang bangko. Okay. So ano mo na masasabi ni Jared? Jared, ano masasabi sa tatlong boys? Mga gwapo ba sila? Apo. Gwapo. Apo. Kung meron ka idadagdag sa tropa mo, Sino gusto mo isali? idadagdag mo sa tropa mo dyan. Sino Sino gusto yung mo mga itropahin? kasundo mo sa tingin mo? Sino pwedeng i-recruit? Yung pasok sa inyo. Sino yung totropahin dyan? Sino yung totropahin? Pwede. Ha? Lahat yan. Lahat yan, ha? pwede? Oh, di wala ka na naman makukuha, Kirsten. Dumami pa yung grupo mag-uusap-usap tungkol sa'yo. Siya na naman ang topic. Okay, ito na lang, Jared. Kumpletuhin ang pangungusap. Si Neo ay mukhang blank. Matapang. Si Carl ay mukhang blank. Matalino. Si Paul ay mukhang blank. Suabe. Kinilig si Paul, ah. Sabi.
Suabe. Okay. Kirsten, kausapin mo na sila. Ano ang first question mo? Hindi. Number 1. Kahit nasa tama ka, magsusorry ka na lang ba at aakuin ang kasalanan para matapos na ang away? O ilalaban mo ang punto mo? Neo. For me po, mas isipin ko na lang yung situation niya. Siguro itatry ko ilagay yung situation ko sa situation niya para mas maintindihan ko siya. And then, after humupa ng emotions, tsaka ko sasabihin yung side ko. So, magsasorry na lang muna ako. Kahit tama ka. Yes po. Okay. Nagka-girlfriend ka na ba? Yes po. Okay. Thank you very much. Carl. For me po, mas ipaglalaban ko po yung punto ko. Kasi po, as a partner po, dun po sa pagkakamali na yun, dun po tayo nag-grow each other. And dun pag nag-ano po tayo sa... Pakibilis, may i-deliver ka pa, Carl. Magagalit yung nanay mo. Yung negosyo niya na aapektuhan dito sa pagsali mo sa ano, especially for you. Puro ka pagkaharot. And ayun po, Alam mo mas ba kung gusto- ilang tao sa subdivision niya hindi umiinom ngayon dahil sa'yo? Wala si Carla. Wala si Carla. Tenga ngayon ah. Okay. Ang dami hindi makalabas ng banyo. So ayun po, mas pipiliin ko po ipaglaban yung punto kasi dun po tayo mas natututo. Okay. Paul. Para sa akin po, hindi naman po kailangan ng lahat ng bagay dapat mag-sorry ka. Kasi once na ginawa niya po yun, lagi na lang po siyang tama. Mamanipula po Parang kayo ng nagdi-dribble tao. Oh, nag-dribble pa rin siya, eh. Mga ganun ka. Para sa Sige, Paul. Para sa akin po, dapat po balance lang. Kung magsasorry siya, tas ikaw magsasorry ka din. Para po mas maganda yung connection yung dalawa. Para mas healthy po. Kasi kung lagi na lang po siya yung tama, kahit ano po, mali po yung ginagawa, mali po yun. Kumbaga, magiging toxic po. Doon na po dumadating na magkakaroon po tayo ng ano po, conflict. Yun po. Lagi ka natatawagan ng overhead. Bakit? Bakit? Lagpas sa huli yung dribble. Isang dribble. Di ba bawal yun? Oo, bawal yun. Traveling na yun. Ang tawag doon, traveling na. So, pag tama ka, lalaban mo. Hindi po. Ay, Magsasorry ka. Opo, magsasorry po. Pero hindi naman po lahat ng oras kailangan mo mag-sorry. Sorry. Kasi once po na, kunwari may ginawa po siyang mali, tapos nag-sorry ka pa din, hindi po siya matututo sa kasalanan niya. Diba? Magkakaroon po ng conflict na, ay, kaya ko itong manipulahin sa lahat ng bagay. Lahat ng ginagawa ko, kaya niya namang lahat ng ginagawa ko, tama At naman sa hindi paningin niya. matatapos kasi wala nagsasorry. Oo. Hindi, para sa akin po, parehas. Di po, kumbaga, balance lang po dapat. Kung may nagawa po siyang mali, dapat mag-sorry din po siya. Tapos pag may nagagawa ka pong mali, mag-sorry ka din. Para parehas lang po. Mag-work po yung isa. So kung sino may mali, siya magsasorry. Opo. Parehas lang po. Balance lang po siya. Hindi po yung, kunwari, may nagawa siyang mali. Tama na, Paul. Diyos ko, yellow na yung i-deliver ni Kyle bago ka matapos. Kumbaga kay Paul, parang dapat hindi na ano yung Balance pag mali, na daw eh. mali. Pag mali, siya ang Sorry. tama. Oo. Oo, pero pagkatapos daw mag-sorry nung may mali, yung tama magsasorry din para balance. Kung hindi, huwag mo lang piliin yan. Huwag naman. Okay, Kristen, sino bibigyan ng green flag? Green flag po. Kung ikaw ba, sinong dapat kung tama ka, magsasorry ka ba? Opo. Kahit tama ka? Opo, kasi Wait lang. Kasi binavalidate ko naman po yung feelings ng partner ko. So, magsasorry ako kasi kung na-feel bad siya, kahit tama ako, magsasorry pa rin ako. Sorry kung naparamdam ko sa'yo yung ganyan. Pero kasi ipapoint out ko pa rin yung mali para aware siya na nagkamali siya and somehow mabago niya yon in the future. Pero, hindi kailangan mag-sorry siya. Kung may mali man po siyang nagawa. Oo. Kasi siya nga yung mali. Di ba ang konteksto, siya yung mali, tama ka. Pero para matapos na yung diskusyon, magsasorry ka na lang ba kahit tama ka o hindi? Magsusorry na lang po ako. Para kung tapos ayaw niya na. magsorry, di wag. Ganun. Ganun ba siya, Jared? Ganun ba si Kirsten? Opo. Nagsasorry na lang siya. Opo, ganun po siya. Pag may So ikaw lagi mali? Ikaw lagi mali? Hindi po. Oo, hindi naman. Hindi naman. Ayaw ng friends niya.
Sino bibigyan yung green flag? Yung ano po, 1, 2, or 3? yung 2 po. Yung 2. Dahil? Kasi po yung sagot niya po kasi parang hindi naman siya play safe, hindi rin naman siya yung parang nag-a-against sa side ko. Parang paano ba yung term? Basta yun po yung naano ko sa kanya. Congrats, Carl! May green flag ka na. At dahil dyan, may papadala siyang tubig sa inyo pag-uwi. You know. Jared, approve ka ba doon na may iba kang pinipili? Yung totoo. Sino pinipili mo sana? Yung number 1 po. Bakit? Kasi po, yung sinasabi po niya na ilalagay po niya yung situation niya, dun sa situation din po ng partner niya, is feeling ko ano po din po yun sa akin. Na mas okay na din po na parehas po na nararamdaman din niya yung nararamdaman ng partner. Para alam po yung gagawin niya sa susunod. Ayun. Ganun sila mag-isip ng mga tropa niya, Kirsten. Ganun yun. Ganun sila. Oo, salungat pala sa'yo eh. Oo, pero ang gusto ni Kirsten si number 2, si Carl. Next question. Number 2. Ano ang mga nakukuha ng mga lalaki sa pag-follow sa mga sexy girls? Unahin natin si number 3, Paul. Ano? Wala po eh. Para sa akin kasi wala naman po akong girlfriend. Pag tumitingin po kasi ako sa mga sexy na babae, gumaganda po yung araw ko. Kumbaga nabubuo po. Oh, yes! Oh, yeah! True naman. Diba, saya siya eh. Alis na Maganda yung nakita mo eh. Di ko madaraw mo. Diba? Subukan mong tumingin sa na hindi maganda sa paningin mo. Di, Sira na yung araw mo. Kaya pala gano'n siya ng gano'n. Kalma. Baby, kalma. Thank you. Neo, si number 1 naman. Anong napapala o nakukuha doon ng mga lalaki sa pag-follow sa mga sexy girls? Para sa akin po kasi, hindi ako madalas nagpa-follow sa mga ganong type of girls eh. And especially kapag may partner po ako, bakit pa ako titingin sa ibang babae kung alam ko naman yung partner ko maganda? Siya na lang tititigan ko, Pakilapag diba? yung social media mo, papacheck natin sa kung totoo yan. Kung wala kang pinapollow ng mga sexy girls. Vice, Ate Vice, nandun ka po. Siyempre, sexy ka din. Ano po? Nandun ka ka daw, po. te, pinapalo ka niya. Wow! Sinungaling ka? Hindi ka pumapalo tapos pinapalo mo. Kape! Kape! Valid naman niya kasi single ngayon si Neo eh, di ba? Single naman si Neo. Neo. Okay. Si Carl, number 3. For me po, sa tingin ko yung nakukuha po nila is feeling po nila naka-cool po sila. Ano na? Naka-cool po. Nakako. Sila. So, hindi ka kasama. Yes po. Angel. Hindi ka nagpa-follow ng mga sexy girls. And para po may makwento po, finalo ako nung ganyan po. And di po kasi ako yung taong nagpa-follow po ng mga unless kakilala ko lang po talaga. Oh. Di Para siya- may makwento daw. Hindi naman din lahat na nagpa-follow, nagkikwento na pina-follow nila yun. Paul, sinabi mo kanina gumaganda yung araw mo kapag... Paano gumaganda yung araw mo kapag pinapalo mo yung mga sexy? Paano? Po eh. Parang ginaganahan po ako gumising sa umaga pag nakakita ko ng ganun. Ginaganahan gumising. May phone question tayo dito. Ano yun? Pinapatanong ni Rhea Jen, Paul, na-follow mo na daw siya. Sexy ladies with blonde hair. Ganon. Iba. Taray. Okay, nakasagot na silang tatlo. Kung tatanungin natin si Jared, Jared, kaninong gusto mong sagot? Sinong gusto mong piliin sana ni Kirsten? Yung number 1 pa din po. Si Neo pa din. Kirsten, sang-ayon ka ba kay Jared o iba ang napipisil mong piliin? Number 2 pa din po. Number 2 pa rin. Si Carl pa din. Bakit? Di kasi parang valid po Hoy, para gusto mo na supply ng tubig. valid Taga po Laguna. for me yung yung point niya na
follow niya na lang unless kakilala niya talaga. Oo. Kasi parang ang weirdo naman, parang random girls, kung sino-sino pina-follow mo, yung makikita mo sa feed mo para lang masatisfy ka kahit may girlfriend ka. Masatisfy. Grabe naman. Carl, congratulations! Na-sweep mo. Ikaw lang ang pinili niya talaga. At Kirsten, ito naman yung searchy na hindi mo mga napili. Magpakilala ka na, searchy number 1. Hello. Okay lang, solid naman sa number 2. Thank you kasi feeling ko kami na lang ng ex mo. Magiging tropa na lang. Ako pinipili niya eh. Oo, tropa kayo niyan. Baka magkasundo kayo. Ayun, thank you lang. Thank you so much, Neo. Ngayon naman, ito pa ang isang searchy na hindi mo napili. Go, Paul. Magpakilala ka na. Orange na orange pa sa pants. Hey, pre. Kamusta ka, pre? Papasalamat ako na binigyan mo ako ng pagkakataon na makilala. Kahit di mo ako pinili, pipiliin pa rin kita. Ikaw muna! Ikaw muna! Puro ka ganyan. Pag ikaw sinalo ka sa long jump competition. Wait lang, Carl, kasi may gustong sabihin si Jared kay Kirsten. Jared, anong pinapasabi ng mga kaibigan mo kay Kirsten? Oh, umiyak ka dyan. Ayun, hi. I'm sorry nagkulang ako as a boyfriend mo and I hope you continue chasing your dreams and yung goals dahil alam ko naman yung mga gusto mong abutin. Ayun, pakatatag ka and stay pretty. Yun lang. Kirsten, may sasabihin ka ba kay... Ang masasabi ko lang is stay strong sa inyo ng mga tropa mo. At ayun, aside doon is sana maging aware ka sa mga mistakes mo like yun nga, lying. And prioritize your goals over other people's feelings na lang. Other people's feelings. Ganun. Kasi mas importante pa din na alam mo yung priorities mo. And thank you rin kasi pinaramdam mo sa akin yung genuine na love. Ayun. And maging truthful ka na lang para sa mga future relationships mo. Thank you, Jared. Makakapunta ka na sa tropa mo. Nantay ka na nila. Ano message mo kay Carl? Bro, alam ko mag-date kayo ni Kirsten. Sana kilalanin mo pa siya ng mas malalim kasi high maintenance girl si Kirsten. And ayun, pag patuloy mo lang, mag-enjoy kayo and ingatan mo siya. Yun lang. Thank you, Jared. Carl, tabihan mo na si Kirsten Tali. Kirsten? Me?